Ito reminder guys sa mga naka 4-wheel drive. 4-wheel drive ha, yung mga tinatawag nilang iba na 4x4. Kasi yung iba nagpapalit lang ng langis ng makina, transmission, differential, tsaka power steering. Pero meron kayong nakakalimutan at yun yung papabayaan. Yung tinatawag natin na transfer case. Basta naka 4-wheel drive kayo, may transfer case yan dito. Hindi ko na may turo ngayon, mamaya makikita nyo kung saan yung transfer case. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano magpapalit ng langis ng transfer case. Siya nga pala, sa mga magtatanong anong langis ba ang ginagamit sa transfer case, mag-base kayo lagi sa owner's manual ninyo. Makikita ninyo, ito nga pala yung gagamitin nating langis. Mercon LV from Ford, Motorcraft ang brand niyan. So makikita ninyo, pansinin nyo ang transmission fluid natin, Mercon LV, ito yun. Yes, tama. Yung ginagamit na transmission fluid ay ginagamit din natin sa transfer case, Mercon LV. Parehong-pareho sila. Pati yung product number. Ayan. Okay, so ito rin. Remember guys, sa mga naka 4-wheel drive lang ito. Iba yung all-wheel drive. Okay. So yung 4-wheel drive meron silang transfer case. So yun yung gagawin natin. So ito para makumpleto natin, kakailanganin nyo syempre lagayan ng lumang langis, set of tools. Pwede kayong gumamit ng impact wrench para mas mabilis. Kakailanganin nyo tong 1/4 drive na to. Okay, kasi yun yung pambukas natin mamaya nung drain plug tsaka nung filler plug. Tapos ito, pump. Kasi itong boteng to, hindi nyo to matataob sa ilalim. Siyempre para masali nyo to, kailangan nyo itaob, diba? Pero hindi nyo magagawa yon. So kakailanganin nyo ng vacuum pump. Ito, lalagay ko yung product link sa video description tsaka sa pin comments. Tapos yung mga naka Ford Everest at kailangan nyo ng ganitong langis, ilalagay ko rin yung product link sa video description tsaka sa pin comments. So para malukit ang transfer case, dito kayo guys, sa may driver side, banda rito. Okay. Sa kabilang side kasi, kung sa transmission fluid kayo magpapalit. Pero kapag transfer case dito, ako na yung camera. So ito, medyo mahirap na work to dahil iilalim kayo. Pero kung gusto nyo na ipagawa to, mas maganda may lifter talaga. Pero since wala tayong lifter, pakita ko sa inyo yung hirap ng isang mekaniko. Yan. Okay. So kailangan nyo ng kahit na anong may higaan. Okay, ito nahirap ko lang. Tapos kailangan nyo na ng set of tools. I-ready nyo na sa ilalim dahil pag nasa ilalim na kayo, mahirapan na kayo. Ilapit nyo na lahat ng kailangan. Langis. Itong pump natin. Tapos yan. Dito, nakaharangan pa yung ating transfer case. Ito yung transfer case natin guys. Ayan. Ayan mismo yung transfer case natin. Okay. Tapos, makikita nyo to. Yan yung kanyang drain plug. Dito sa taas, yung kanyang filler plug. Pero, keep in mind guys, na kapag magpapalit kayo ng langis ng inyong transmission, ng transfer case, ng differential, huwag nyo agad bubuksan yung drain plug. Bakit? Kasi minsan may nangyayari na ang hirap tanggalin ng drain plug, ay ang madaling tanggalin yung drain plug, mahirap tanggalin yung filler plug. Okay? So kapag na-drain nyo na yung langis nyan, tapos hindi nyo pala matanggal yung filler plug, nako, paano gagawin ninyo, diba? So make sure, ang una ninyo tatanggalin is yung filler plug. Next lang itong drain plug. Pero pag nag-drain nga pala kayo, makikita nyo nakaharang to. So meron niyang 4 na bolt. 15mm bolt yan. So tanggalin nyo kasi pag nag-drain kayo, tutulo rito. So magiging messy. Okay, tanggalin nyo muna to. Ayan guys, so natanggalan natin siya. So pagpasensyaan nyo na hindi ko na na-video yung mga ganon kasi ako rin yung taga-camera. Okay? So ito yung ating drain plug. Pero before nga natin buksan yan, ay makikita nyo drain, di ba? Before nyo buksan yan, I always say, buksan nyo muna yung filler plug. Ayan. Ito guys yung kanyang filler plug. Natanggal na natin. Tapos ready nyo na yung langgana. Okay. Okay. Oops. Tumulong na agad. Medyo lumayo lang tayo at matutuluan tayo nito.
konti na lang yung tumutulo dyan, punasan nyo muna ng basahan. Tapos ibalik nyo ngayon yung drain plug. Okay. Ayan, tapos pupunasan nyo. Tapos, eto na. Gagamitin na natin ngayon yung ating vacuum pump. Yung vacuum pump nyo guys, may direction yan ha. Hindi ko lang mapakita sa video. May arrow yan. So yung arrow, papunta doon. Ibig sabihin, ito yung galing sa langis. Ito yung papunta ngayon sa ating transfer case. Sige. Yan. Kailan ko iurong? Hindi. Okay na? Yan. Pump lang natin hanggang pumasok yung langis sa transfer case. Tapos bantayan nyo guys ha. Kasi pag tumulo na yan, yun na indication nasa full level na kayo. Okay. On empty ko na isang bote. Kaya mo na kung hindi ko maubos. Kailangan ko lang isang bote. Wait lang. Ayan. Dali, bago mailipat. Ayan. Hawakan nyo maigi guys ha. Nasa second bottle na tayo. Bantayan nyo kasi pag tumapo na yan, normal level na tayo. Yun. Dali, parang na ito ang tumutulo eh. Dali lang, dagdagan ko pa. Wait. Pakihawa ka muna pareho. Kakapain ko lang kung ito na nga yan. Ayan. Tumutulo na siya. Balik nyo na agad yung drain plug. Normal level na yan guys. Yan yung tamang level niya pag tumulo. Gamitan nyo na lang ng ratchet. Kung nakikita. Yan. Ratchet na lang pang pasikip. Okay. Sa baba ganun din. Ratchet lang. Yan, makikita nyo nasisikipan ko pa siya. Kasi hindi ko pa talaga hinigpit kanina yan. So, kailangan nyo na lang gawin dito guys. Punasan lahat ng pinagtuluan. Kasi, siyempre mamaya kailangan nyo malaman kung magli-leak. Magte-test drive tayo. Tapos, check nyo kung may leak. Pag walang leak, good to go. Nakapagpalit na kayo. Successful ang inyong pagpapalit. Don't forget, kailangan nyo i-break yung cover. Itong cover natin. Ayan. Okay. So, ganun lang guys. Kakabit ko na lang itong cover na to. Tapos magti-test drive na ako. Then, titignan ko na lang kung magli-leak pa. Pagka wala ng leak, ayos, nakapagpalit tayo ng transfer case fluid. Okay, so maraming salamat sa inyo panonood. Sa mga magtatanong lang link, nasa video description tsaka sa pin comments lang po.
Thank you po.